Buenos dias, damas y caballeros. Now that the Dutertes are no longer in power, the more we see the series of expose and revelations coming out, pointing to their pattern of high degree of criminality and high degree of corruption and the bastardization, pambababoy, bastardization of the government structure and government system. Binaboy nila ang sistema ng gobyerno. Ginawa nila parang hindi lang parang piggy bank na pwede nila pagnakawan, kung hindi ginamit rin nila yung mga posisyon sa gobyerno to their selfish ends, for their own personal benefits, for the benefit of the Duterte family. Binaboy na nga nila yung mga batas, yung mga tulad nung AMLAC law, yung COA, ginawa nilang parang walang silbi yung ombudsman, yung DOJ, NBI, itong mga ahensya na ito to protect and downplay yung pag-abuso nila, yung mga killings nila, yung mga pagnanakaw nila. And then ginamit pa nila yung mga departments and government offices, parang mga pang-reward system sa mga protector nila sa mga katiwalian at criminal activities nila. At ngayon, one of the recent revelations making waves in social media or gaining ground in social media ay itong expose tungkol dito sa dating bank manager ng Julio Vargas BPI branch, na kung saan nakakita si Antonio Trillanes na meron ng mga Duterte ng 2.4 billion joint account. At itong account na ito ay nakakatanggap ng pera galing kina Michael Yang, Sammy Uy, and other mainland Chinese illegal drug lords. Ang kwan ngayon, what is cropping up is the name of itong former bank manager na si Aurora Cruz Ignacio, na former bank manager ng BPI, and then nung kinuha ni Duterte sa Malacanang at eventually naging Social Security System, SSS chief with a salary of almost 10 million a year, or about or more than 500,000 a month. Siguro plus benefits, mga per dime, kung ano-ano pa. Yung sa mga travel abroad, may mga per dime, may mga travel allowance, mga ano-ano. Siguro 1 million a month ang take home dito, si Aurora Cruz Ignacio. At thanks to the investigative report ng Politico.com, sinabi dito na meron silang nakakuha dokumento from the Security and Exchange Commission or SEC na sinasabi na itong si former SSS, Social Security System pa naman, Chief Ignacio, ay nagtrabaho sa BPI bago siya inappoint ni Duterte sa matakaas na pwesto, earning almost 10 million a year, or about 1 million a month plus benefits. Yung 10 million a year, kwan lang yun, sweldo lang yun. As head of the Social Security System. At lumalabas sa research ng Politico.com
nagtrabaho itong si Ignacio sa BPI as corporate banking employee from year 2013 to 2016. Ha? At dito sinasabi habang manager siya doon, siya ang parang nagtago siya at hindi nga siya inalaw ng BPI na mag-testify. At nagtago rin siya sa mga otoridad. Nung pumutok na itong issue sa Senado, hindi rin siya nag-testify laban sa mga Dutertes. Siya daw yung branch manager according to mga online reports. Siya daw yung bank manager ng BPI Julio Vargas branch kung saan nakakita si Trillanes ng 2.4 billion. And this was in 2016 during the campaign period. At may nagbigay sa kanya records dito sa bangko nito. So dito, at that time, manager itong si Ignacio. Kaya nung naipit na siya dito sa kontrobersiya, umalis siya sa BPI, either umalis siya or umalis siya dahil in 2017 inappoint siya ni Duterte as appointed as Assistant Secretary for Special Projects under the Office of the President. At ginawa rin siya Malacanang sa focal person for anti-illegal drugs under Presidential Directive number 5. So, kumbaga, hindi lang siya ni-reward, nakita pa ni Duterte, siguro kilala na ito ni Duterte dati. Siyempre, kung ikaw ba naman meron ka account na 2.4 billion, pagdating mo pa lang, at ready na yung kape mo Ready na yung kung pwede, imamasahe ka pa ng gwardya Hindi ka papapila, kwan ka, doon ka sa isang maliit na cubicle or sa office ka ni bank manager, Ganyan, yung mga matataas ang account, hindi yan pumipila. Diretso sa office ni bank manager. Mayroon pa kape, diretso. Sir, ano pang gusto nyo? Masahe, puts pa, whatever, ganon, sa bangko. Ganon. So, siguro kilala na sila nito. Siyempre, isa sa mga biggest account holder, si Duterte. So, kumbaga, trusted na nila ito. Kaya, ginawa siyang presidential Assistant Secretary for a Special Project. So, Special Ops. At sa Malacanang, na-coordinate siya yung Interagency Committee on Illegal Drugs. So, syempre, yung racket ng mga Duterte ay drugs. Kaya doon rin siya nilagay. Later on, dahil satisfied sa kanya, ginawa siyang guest member of the Dangerous Drugs Board and council member of the National Food Authority. So, habang nasa isang pwesto ka, kung nilalagay ka sa iba't ibang pwesto, meron ka rin mga perda, mga salary doon, mga allowance doon. So, palaki ng palaki yung kwan mo, yung take home mo. And then, as a final reward, bago umalis si Duterte, ginawa siya chairperson of the National Security Commission na ang basic salary ay almost 10 million a year or mga 600,000 to 700,000 a month. Eventually, bago umalis si Duterte, 2 years before bumaba sa pwesto si Duterte or 3 years, ginawa na siya SSS President and CEO. President and CEO na marami sinasabi ay midnight appointment kasi paalis na lang, nag-appoint pa sa mataas na posisyon. Yun, So, dito makikita natin na gaano ginagamit ng mga Duterte. Binababoy yung sistema ng gobyerno. Nilalagay mga tao na trusted nila pero yung willing rin gawin yung mga criminal activities nila, yung mga graft and corruption issues nila.
Kaya lang ito, ang problema, okay lang sana, i-reward nila. Kung gusto nila, ibigay nila parte ng drug money, bigay nila itong commission na ito, which I believe they do. Pero ang problema, kung gagamitin mo yung isang posisyon ng gobyerno para pang-reward doon sa cover up sa mga drug money mo, yan ang problema. Pera natin yan. 10 million a year. Almost 10 million a year. 7 to 800,000 a month. Pera natin yan. Binibigay. Posisyon yan ng gobyerno. Ginagawang reward sa mga kasama ng sindikato nila. Kasi pwede na rin natin itong sabihin, tagatago ito ng pera nila. So parte na rin ito siguro. Itong si Ignacio ng drug cartel nila. So kung maalala natin kaya naging viral itong issue kay Ignacio ay dahil ito sa imagine 10 years hindi na bulgar na confirm yung expose ni Trillanes. Kumbaga talagang loyal na follower and supporter talaga itong si Ignacio na mga Duterte. 10 years. Ngayon lang in-expose or kinonfirm ng AMLAC through Executive Director Ronel Buenaventura na meron nga talaga si Sara at asawa niya si Man Scarpio ng 6.7 billion suspicious transactions from year 2006 to 2025. So covering the period kung saan nandun sa BPI branch ng Julio Vargas itong si Ignacio. So yan. So we will be digging more on this. We will research more on this. Baka kasi ipapatawag siya sa Senado kung mag-trial na ang Senado. And it's about time. Ngayon, retired na siya. Wala na si Duterte. It's about time she should be called. In fact, dapat maimbestigahan pa siya ng COA. Dapat ng NBI. Baka pwede pa naman kung hindi pa na-prescribe yung kaso niya, pwede pa siya imbestigahan ng ombudsman. Pwede siya i-lifestyle check para makita. Baka ganun rin siya tulad kay Sara, baka billionaire na rin ito. Naging billionaire na rin siya pwesto. So we will be keeping watch on this issue. Paunang vlog lang natin dito sa former BPI bank manager na di umano'y nagtago ng mga pera ng mga Duterte at hindi rin lumantad para i-confirm at in 2016 na yung pera ng mga Duterte sa bangko ay sabihin natin bawal sa AMLAC, makukulong siya kung ibulgar niya, pero she could have done it for God and country, to help the Philippines and the Filipino people, kasi kasama doon sa pera na yun pagnanakaw ng mga Duterte sa pera ng bayan, including yung ghost employees nila dyan sa Davao. Sabihin natin na yung Davao meron naman siya sariling income, pero may kasama pa rin sa income nila yung pera ng bayan through the itong binibigay na assistance ng national government sa lahat ng local governments sa bansa. Okay? So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.